Alright, bagong video panonoorin po natin. Special episode po ito galing sa idolo nating si Sir Julius Babaw Unplugged. Panayan po niya ito kay Boss Toyo at sa asawang si Mrs. Lovely. Ito po yung opening sa bagong museum nila na matagal na ding iniintay ito ng mga tao sa social media kasi magaganda talaga po makikita natin mga gamit dito. Mga very rare na at may mga sentimental value talaga. Ito po, panoorin po natin. Kinuwenta ko na, itong wall pa lang na to, parang 2 million na to eh. Ha? Itong tatlo na to. Oo. So kasi 1 million, 600, 500. Bakit 1 million na halaga nun? Ano ba yun? Pokemon. Ni Billy Crawford. Yes. Ayun, kay Billy Crawford to. Oh, to one of one. Uy, itong ganda. O, describe mo sa akin ano to. Yan yung firearm license ni ating, syempre, ang King of Philippine Movie. FPJ. FPJ and muntikan na maging Totoo yan? presidente. Na license talaga niya? Yes, and may signature. Tsaka may thumb mark. So, napakabihira. Oo. Oh my gosh, may thumb mark nga. Balik niya to ng grand winner big. Teka muna, nadidistract ako eh. Ano itong ginagawa ng ataol dito sa likod natin? buksan Ano mo yan? What's si Ding Dong? Rewind movie. Ha? Ito yung ginamit ni Ding Dong, ni Sir Ding Dong, Oh. nung Rewind. Dito siya umiga. As yung umiga talaga si Ding Dong? Yes, umiga. Habang sinushoot yung movie? Tapos binili ko siya dun sa, binili ko siya sa punerarya na yun. Dola, sorry. Nilabutan ako eh, kasi may picture pa eh. Diba? Baka Oo. magalit si Idol, so, hindi, ano lang. Okay lang yan, Oo. okay lang. No? Yan yung bagong museum nila, no? Malaki po at up and down na siya. Kaya talagang sigurado, dudumugin yan. Siguro naman walang entrance yan, no? O baka meron din. Narito po tayo ngayon sa bagong tayong Pinoy Pawn Stars Museum sa Quezon City. Samahan niyo po ako na mag-tour sa loob at mas kilalanin ang may-ari nito na si Boss Toyo. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Please Tika na. subscribe. Isingit ko na din po pala. Please like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated po kayo sa tuwing gagawa po tayo ng mga bagong video kagaya po nito. Pati na rin dito sa video po ni Sir Julius Babaw Unplugged. Paki-subscribe na rin. At patuloy po natin. Ay, evening. Yan. Ano yan? Ganda oh. Ang laki. Sarap pag ano dyan. Sigurado maraming mga vloggers na pupunta dyan para punan. Ewan ko lang kung papayag si Boss Toyo. Welcome to People Star Incorporation. Yan. Wow. At ngayon, ako po ang inyong tour guide. Oo. At ipapakita ko po sa inyo ang ating munting museum. So, ipapakita ko sa inyo sa ating mga nabili po dito. Simula nang tinayo to noong 2022. So, Maganda po ito, panoorin po natin kasi talagang sikat naman po yung palabas niya na Pinoy Porn Star na nakikita naman po natin talaga kung magkano niya bilhin yung mga gamit ng mga ng mga datihang artista na gamit nila na para mailagay nga dito sa museo. So, naipon yan. At saka alam naman natin kung magkano yung mga presyong binibili noon neto ni Boss Toyo sa mga gamit na yun. Kaya masyadong rare at mga valuable talaga yung mga nandiyan makikita natin na magagandang gamit. okay ka na po ba? Let's go! O tara, let's Okay, go. tara. So dito, makikita nyo agad, syempre, ang ating unang-unang binili Oh yes, I remember this. kay John Roa. Dito nag-start ang lahat. So, syempre sa section na to, John Roa, ito kay Madam Auring, yung bola niya. Ah, talaga? Yes, tapos to mga Japanese. So, nandito naman, sa section na to, yung mga antiques and old memorabilia like mga old bottles, mga World War na gamit like to, basta mga World War things yan. Tapos, iba't ibang klaseng bato. Dito nilalagay yung mga antiques and vintage naman. Like, ito rin, mga old
radios, cellphone, nakita mo naman. Oo, grabe. Isang set ng Nokia, mga electric luma-luma na, fan. no? Yes. Ang mga So, set. dito yung area na yan. So, tapos, dito naman sa left side, syempre, Oo. ang ating Holy Grail. Yes. Yan ang pinupuntahan talaga dyan, no? Yung 3 polo na yon. Tsaka syempre, damit ni, Francis M. Idol kasi talaga yun, no? Enter. So, papasok tayo. Papasok Kunyari tayo, dito. papasok tayo. Papasok tayo, yan. Oo. So, alam mo yung sa mga amusement park, like yung mga may picture tapos may frame. Kayo na rin nakukuha ng picture. Yes, kaya dito na rin siya. Pag uwi niya, ma-develop. Ano na yun, automatic na yun. So, mamimili na sila. Like sa mga amusement, di ba? Yes. Itong section na to, medyo talagang mabigat-bigat kasi nakwenta ko na eh. Oo. Kinuwenta ko na. Itong wall pa lang na to, parang Grabe, 2 million na presyo to eh. Itong tatlo na to. Oo. So, kasi 1 million, 600, 500. Bakit 1 million na halaga nun? Ano ba yun? Pokemon. Ni Billy Crawford. Yes. Ayun, kay Billy Crawford to. Oh, to one of commemorate one. RIAA certified multi-platinum sales of more than 2 million copies of the Atlantic for Kids album. First movie. First So, movie very to. significant. Pero marami namang copy. 2,000 copies. Di ba? Siya kumanta 200 ng copies. OST. Oo, Na- pala, no? Yes. So ito 1M to. 1M. 1M ang At halaga niya. mas rare to and one of one lang to. Oh. Tsaka mas iba yung art yan. Uy, itong ganda. O, describe mo sa akin ano to. Yan yung firearm license ni ating, syempre, ang King of Philippine Movie. FPJ. FPJ and muntikan na maging Totoo yan? presidente. Na license talaga niya? Yes, and may signature. Tsaka may thumb mark. So, napakabihira. Oo. Oh my gosh, may thumb mark nga. Very rare na mga Paano mo nakuha yan? binenta to nung Sa kaibigan set niya. na? Ano binenta sa'yo? Yes, sa set, lahat na yan. So, kinuha ko na siya lahat. Ayan. So, very rare siya. Kasi, Ang diba, value niyan is how much? 600,000. 600K. Binili ko na 600,000. Ayan, ito Ayan, yung... ito naman. Ito, dito, mas lalong tumatag yung Pinoy Monster because of this. So, lahat nagtawagan, media. nag-viral yan. Yes, alam niyo na lahat yan. So, 500,000. So, ito palang 2.1 na. Hindi pala nakatawan ni Francis M, no? Oh, hip-hop pa siya niyan. Payat pa siya niyan. Medyo Payat pa maluwag siya na yan. yan, no? Di ba? Ano to? Signature Ni, Francis M. Yan. Ito yung signature talaga ni Francis M. Oh. Alright, so, Dedication yan. kwentahin mo na yan, Sir Julius, ha? Yes. 2.1. So, dito 2.1. naman tayo. Oh, ito naman. 850,000 for the three. Oh. So, 2.950 na. Almost 50,000 3M na. each. Ano naman to? Ito mga picture na to. Photograph taken by Francis Magalona himself. Tapos, the very rare signature, pabaliktad. Pagka artistic si Sir Francis, when he's taking pictures and basta mga iba pang artworks niya, ganyan siya mag-sign. Ano nakalagay? Analagam. Binaliktad na Analagam. Analagam. Binaliktad na Analagam. Magalona. Magalona. Ano Oh, so very rare. Lahat yan may signature niya. Oo. So kasi photographer siya, talagang mahilig siya sa Artist, art. Yes, ano? artist talaga siya. So very rare photo na binigay niya rin kay Abigail tapos binenta sa akin. Ito mga to, paliwanag mo nga doon sa mga ngayon palang nakakita nito. Anong significance yung 3 polo na Ito yung polo na kantayin natin. Andito na si Chito Miranda, nandito rin si Kiko, si Francis Magalona, andito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito. Yon. Music video ng baksakan. Nasinuot nilang 3. Tatlo. Chito Nakumpleto. Miranda, Francis M, and Glock 9. Glock 9. Nakumpleto mo lahat. Nakompleto ko. Isa lang ba may-ari nito? Isa-isa sila. O Hiwalay-hiwalay. isa-isa mo yan? Yes, it started with Sir Glock, Sir Aris, kasi at lahat ng yan binenta nila hindi dahil kailangan nila ng pera. It's because of their good heart. Dinonate nila doon sa kabanda nila ni parokya ni Sir Chito, which is si Sir Gab, na nagkaroon ng cancer, di ba? Parang, basta may sakit. Tapos, lahat ng pinagbenta nito napunta kay Sir Gab. Yun maganda. Yes, Yun. it's a very effort, a group effort nila. Nagsimula kay Sir Aris with 100,000, 90,000 yata. Sir Chito Miranda, 100,000. Then ito, bidding din, nanalo ko ng 600. So, 850 lahat yan.
Manny Pacquiao, one of one shoes. Ginawa yun yung shoes na yan, hindi na na-release eh. Dati kasi meron siyang, di ba, supposedly dapat Nike siya. Tapos because of religious belief, yung nag-start, yung natanggal siya sa Nike, kaya hindi na natuloy yung release niya. So it's just a prototype. Yun ang sabi ni Michael sa akin sa prototype ni Manny Pacquiao. Si Michael ang nagbenta niyan? Yes. Michael Pacquiao. So 850, 800. 800. So, magkano na yun? 4 million na pala, no? 50. Ano ba? 450. Sobra! Anong reaksyon ni Ate Guy nung pinakita mo sa kanya yan? Hindi niya nakita yung magazine. Ito, nung nakita hindi niya niya sa alam akin. na meron yan. Siguro, medyo na matagal na. Oo. Nakalimutan niya. Hindi niya Buhay alam, pa di si ba, sa Ate Guy, no? interview, Oo. hindi niya Swerte alam siya. na meron siyang manikang ganyan. Pero, nakakita ako ng magazine holding this Dala niya. Dala niya. Yes, so, di ba? Pero hindi niya na matandaan. Anong kwento nito? Swerte yun yung kwento na yun na pumipirma si Ate Guy doon sa mga manika na yun. Kasi hindi naman si Ate Guy ang nagbenta sa kanya ng mga manika. May binenta atang bagay si Ate Guy and then naalala niya na may binili nga siya ng mga manika which is hindi alam ni Ate Guy na may ganong klase pala na manika na gawa sa kanya, no? Yan yung parang horror movie nga niya, di ba? So pinirmahan. So swerte si Boss Toyo kasi napirmahan pa ni Ate Guy bago mawala siya, di ba? Bago pumanaw. Kaya maganda rin itong museum na to, talagang dudumugin to talaga ng sambayang Pilipino, kahit siguro mga ibang lahi pwedeng itour dyan. Ito. Vilma Santos. Sino Go. nagbenta sa inyo yan? Isang collector din. Vilma Santos to? Yes. Gobi. At pinirma ni Ate V. Pinirma niya. Nung pumunta ako ng Batangas, nagkita kami. So, pinirma niya. So, yan. So, yun. Ito, syempre, mga may boxers tayo dyan. Marami tayong child actor dito. Like, Yato kilala. mo. Oo. Ito naman, Mejia. MMK Award. The first, only best actor ni Long Mejia. Long May. As a comedy actor. Oo. Drama. Oo. Pinayak niya mga tao dyan sa MMK, di ba? Oo. So, may MMF, Ano to? Si Annabelle. ang Philippine Annabelle. Oo. Yung sinasabi na creepy and something na may ano. Ah? Ito siya. Yes. Nagmumulto yan? Yes, pero mabait Hindi yan. walang mabait niya. Nag-iiba lang. Nabenta na to. Oh. Binili na to ni Rosemary Sinoli niya. Rosemary. Ni Rosmar. Ni Rosmar. Yes. Vlogger din. Sinoli ni Rosmar. Binalik niya. Sa'yo. Natakot siya. Yes. Dahil, ano nangyari daw? Siya natakot. So, Natakot si yung Lola. father niya. Eh dito sa inyo, anong... Hindi, okay to. Nung binenta ko nga to, nagalit siya. Galit ako. Kasi, Kaya bumalik. kasi pumalit talaga siya, nag-iiba po siya ng angle. Oh, Bukas na doon yung nakaharap. Yan, ah. Parang umiikot-ikot. Minsan nga, na-video. Pero kaibigan namin to. Oo. So, Saan yeah. galing yan? Binenta rin. Binenta rin. Ito, Hindi celebrity nagbenta. hindi, ito yung napalabas sa kapuso mo sa KMJS. Yan, na-feature yan. Oo. Na nagmumulto. Yes. So, binili. Pero binili mo pa rin, ha? Okay kayo, ha? Yan, so, Ang lalakas ng loob nyo. oh. Kasi yan yung mga Tumataas na coins. buhok mo. Yan yung mga coins. Sa Marcos Car. So, ginamit siya, di ba? So, dito tayo. Sino naman ang nagbenta niyan? Through Direct. Si Direk Daryl. Si Direct Daryl. Yeah. Sa sinama niya si Sen Aimee. Oo. Yan, made in Malacanang car. So dito pala sa souvenir shop, makikita mo meron akong replica painting ng mga product dito. Oo. So syempre hindi ko ibebenta yung polo. So ang naisip ko, pagpagawa ko kung ano yung meron doon para yung mga gusto na maglagay sa bahay nila. Ng mga, So for sale yung mga painting na yan? yes, for sale yan. So toy section natin, mga vintage toys, konti pa lang eh. Usually, puro vintage toys pa lang yung kinokolek. At pera kasi mga kwento kung ano saan galing. Oo. Iba-iba na. Iba-iba na. No? So, syempre, ito yung mga alto, madami. Mga mga... Ang ganda ng pagkakaayos ng museum nila, no? Naka-organize talaga. Sarap pumunta dyan. Testing, tsaka mga old family computer. Pero ngayon, dito muna, panoorin natin para makita natin ang lahat. Kasi mas marami pa tayo pong makikita rito eh. Panoorin po natin uli. Syempre, G.I. Joe, alam mo to? Yes. G.I. Oo. Joe. Oh, Star Wars. Oo. Star Wars. Mahal na rin Konti yan. pa, yes. Ito din yung ating si Chucky, yung good guys. Oh.
Kompleto. Nabenta na. Alam ko. Binibenta mo to? Yes, parang 40,000. Nakabenta na ako dyan ng 3. Nabili ng isang content creator din na si Makagago. Mga damit ng sikat. Okay. Dito, merong... Dito may damit ko. Oh, Wow! oh. Guys, no? Hindi ko siya pina-frame. Oo. Kasi para kung sakaling merong makurso na dahan, bibili nila, tapos may framing services doon. Sila lang magpa-frame kasi... Binibenta mo na. Oo, ito yan. So, Okay If- Ayan guys, so complete with signature pa. Diba? So, Ito yung kay Mamu, oh. Hindi yan ang aking, hanapin mo, nakahangin. ito, Ayan, ito ma'am. Tintino, may dedication. Ha? Ayan, ito Ito. na. Ito kay Ma'am Tin. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi daw totoo. Parang hindi ganito sukat mo, Mamu. Mas maliit dyan, sukat mo. Mas maliit. Oh, parang sa mga, ano yata yun eh, mga sexy stars eh. Bumaba na kasi si Miss Tintin. So, ganito yung may experience ng mga bibisita dito. Merong magtutour, pero pag may mga tanong, masasagot. Kasi syempre, yung iba dyan, di nila alam yan eh. Like kung hindi sila ma-social media, di ba? Yes. Wala silang Ang ganda, may taas na oh. Talagang malaki kasi ang dami na talaga nilang nabili. At yan, nilalaki pa yan. At dadami pa. masyadong alam. So, dito tayo, ganito tayo. So, dito, ang area naman ito is mga artista. So, Daniel Padilla, ayan, yan yung naprasa. Tapos ito, mga kung ano, no? Ito yung pinatawag ako ni Sen Robin dyan. Kasi nirelease ako ng t-shirt. Pinapunta niya ako sa opisina niya, pinirmahan niya. Robin Padilla. Daniel Padilla din. Eto, sino to? Daniel Padilla dyan. Daniel Padilla. Yes. So, ito, hindi ko pa naayos. Ito, maganda to. Ano ba to? Loves kay Coco Martin. Kay Coco Martin. Eto kay Coco. Sa Channel 2, one na ba yun? Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, Yes. na Nabili ko ito series. parang 100,000. 150. 150. So, yung kay Raisa, Oo. yung memes na sumikat, yung binara si GMA7, kasama si Sunshine. Paintings of Joey De Leon. Ito Dyan. kay Joey. Yes. Tapos, mga props ni Roy Binson, ni Robin Padilla, ni Vice Ganda, Dolphy. Yung mga TF dati. Nakita mo, 15,000. Giro Manio. Dami, no? So, ito, yung kay Dencio Padilla. The Late. Di ba? Alam naman natin. Tsaka maganda yung mga gamit na nabibili niya. Lahat may kwento. Hindi lang basta luma. Talagang may sentimental value talaga. Very rare na. Tapos itong mga props At galing sa mga sikat na mga artista locally. sa teleserye at kung ano-ano pa. Pandoy. Mapa ng Encantadia. Tsaka ito, damit to ni na Aramina sa awards night. Ito yung suit niya, yung may slit na mahaba sa likod. Ito Si yung- Aramina nagbenta sa'yo? Yes. Ito yun, di ba? Sino? Ito yun! Ay, kaya na-ribs ba to? Asan yung bali pala? Asan yung Okay lang. kaya ng Take two, Aramina? take two. Di ba to? Okay. Ay, sorry. Take two. Ito pala yung Keanu Reeves grand winner suit niya. Keanu Reeves. Pinating pa yan. Oo, yan. Suit niya to ng grand winner. Teka muna, nadidistract ako eh. Ano itong ginagawa ng ataol dito? Pero alam ko si Aramina meron ding ibinenta sa kanya eh. Baka parang ganun din sa sinasabi ni damit din. Pero hindi daw yon. Sa likod natin. buksan Ano mo. yan? Ba't si Ding Dong? Rewind movie. Ito yung ginamit ni Ding Dong, ni Sir Ding Dong, nung Rewind. Dito siya umiga. As yung umiga talaga si Ding Dong? Yes, umiga. Habang talaga. sinushoot yung movie. Tapos binili ko siya doon sa, ito sa punerarya na yun. Anong laman yan? Wala. Tsaka buti magandang klase yung medyo mamahaling klase. Kasi medyo mayaman yung palabas nila doon ni Ding Dong eh. Siyempre medyo pag mayaman, medyo magandang klase yung ataol. Kaya medyo maganda yung nandyang ataol, hindi yung ordinaryo lang. Baka may ano So, nagkahanap ako ng magke-clay para malagyan ng Ding Dong Oh my God. sa loob. Papayag ba si Ding Dong? Yun nga. Wax yun, wax.
Hindi ko pa napapaalam. Idol, sorry. Nabutan ako eh, kasi may picture pa eh. Diba? Baka Bako. magalit si Idol. So, hindi, ano lang. Okay lang yan, okay lang. Hindi nakalagay naman rewind. Tsaka nakalagay dyan, highest growing film in the history of the Metro Highest Manila. grossing film in Yes. history. Pero Sir Julius, katulad nga ng sinabi ko sa'yo, dito ka, Labs. Sige. Ito, ginawa ko talaga to is, para katulad niya, nakita mo, yung mga hindi mo alam, nakukwento ko sa'yo. Yeah. So, babalik sa alaala mo na, ay, may nangyari pa ng ganon. Oo. Parang pagbabalik tanaw talaga, gusto ko talaga dito, yung mga binibenta is hindi, may kwento. Kasi madaming collector, ikaw, sa sarili mo collector ka. So, you collect things na iba naman yung gusto mo, di ba? Minsan, kung ano yung rare, yung mga ganon. So, minsan sa brands. Yeah. Ako naman, ang gusto ko talaga dito is yung kwento. Yung kwento muna para may share din natin. Saka maganda, nakakatulong ka sa mga taong nagbebenta sa'yo. Yun, isa din Diba? yun. Yun ang Oo. pinaka-importante ron eh. Diba? Saka yung iba, proud sila na nadi-display dito sa museum yung kanilang mga koleksyon. Oo. Kasi alam mo, ang dami kong kwento na na-encounter na ganyan. Yung mga awards na yan, yung iba hindi na talaga naalagaan. Nawawala Wala. na. Wala. Binabaha. Tinatap. Nasusunog yung iba. Wala. Pero at least dito sa'yo, naka-display. Appreciate ng mga Oo. bisita mo. Tsaka kahit yung generation na dumaan, ilang Tsaka generation pa yung dumaan. maaalagaan At least, pa. kung meron na nito na kaya ko talagang i-survive hanggang kaya ko gagawin ko. Yeah. Kasi ito na yung tahanan nila eh. Ito na yung tahanan ng kakaibang koleksyon. Guys, kasama na natin ang mga owners ng PP Stars. Boss Toyo Yun! at Love Lloyd. Hello, welcome to my vlog. Grabe na best ito. Dito maganda, mga boss, malalaman din natin kung ano yung pinagdaanan nito ni Boss Toyo sa buhay niya, kung paano niya narating yung tagumpay na to. Dito niya lang i-reveal sa episode na to. Tayo Ilang best? no? Sir Julius. Nasaksiyan ko ang paglaki ng PP Stars. Yes. So, maraming Congratulations. salamat. Thank you very much, Sir Ang ganda ng Julius. museum. Paano ba naisip nyo na magtayo ng isang museum? Kailan ba nagsimula itong idea na to? Ano, pangarap na yabang. Kasi di ba maliit yung pwesto. Siyempre, pag may ganun ka nagsisimula, gusto mo magkaroon ka ng ganito. Sabi ko, bibilin ko lahat ng mga gamit nyo at ilalagay ko sa naisip kong museum. Pero, nasa utak ko lang yun. Wala akong panggawa pa nun. Kumbaga, Idea lang. Pangarap. sinasabi ko na gagawin ko. Then, maganda naman yung nangyari. So, nakakumikita. So, dito, binuhos ko na Ay, dito. yung mga luma. Oh. Yan, so wala ka sa loob. Talagang, Gaano kalaki itong lugar na to? parang 600 square meter yung lupa. Tapos, Maganda to, so panoorin po natin, talagang marami pa siyang ididetalye dito at marami pa tayong makikita mga gamit. Marami kasi silang naibili talaga. Kaya yan, halos napuno na din kahit medyo malaki na yung pwesto nila. ito parang 300 yung kinonsume. Parang 300, no? 300 plus, 300 plus. Tapos yung taas pa, siguro more or less ba 400 yung square meter na pwede mo, yung floor square area. Gaano katagal siyang ginawa? 10 months. Labot, 10, no? Almost 1 year. Hindi, 1 year din pala. Kasi July na, 1 year. 1 year, may mga delays. Pero looking back, nung nagsisimula ka pa lang, di mo, na-imagine mo ba na magkakaroon ka ng ganito? Yung totoo? Hindi. Hindi. Wala. Hindi. Hindi ko na-imagine. Pero, nung gusto kong mangyari yung pawn shop, sabi ko kasi parang maliliit lang na pawn shops eh. Parang maliliit lang. So, from pawn shop, nagbentahan sa laan, sabi ko, hindi. Mas gusto ko nang mag-keep ng mga kwento. Kumbaga, ito yung bahay na punong-puno ng iba't ibang klase ng kwento. Nabanggit mo na rin yung kwento. Ano ba ang kwento ng buhay ni Boss Toyo? Siyempre, galing tayo sa puro kalokohan. Diba? Hindi naman tayo galing sa... Buhay ka naman. Hindi naman ako galing sa mahirap. Yung akala nila na galing... Hindi. Middle class. Pero nag-decide ako na mas piliin yung mas mahirap na buhay. Kasi nga nalaman ko na po ako, tapos nagloko, rebelde. So mas pinili kong magpalaboy-laboy. Kesa sa maayos na buhay. Pero nung bata ako, maayos ang buhay ko. Elementary, private school. Normal. O kaya kahit grade 6 lang yung natapos ko, kahit papano,
Nakapagbasa ako ng maayos, nakapagsulat. Grabe no, grade 6 lang ang natapos ni Boss Toyo pero makita naman natin yung tagumpay niya. Eh paano kung nakapag-aral pa to? Baka nandun na yan sa politiko. Makakapasok. Nakakaintindi. Kasi nga, medyo mas maayos yung buhay. Mas pinili ko lang na mas paguluhin yung buhay ko. So, Bakit? Bakit gano'n? nung nalaman ko na ampun ako, Kaya yung mga ganyan tao, totoong tao yan. At saka matalino, makikita mo kung paano manalita eh. Kung ganun lang ang natapos niya, ha? Isipin natin yun. Eh paano kung nakatapos pa yan ng 4 years course na college? Eh di, sobrang mas maganda at marami pa tong maiisip na magagandang bagay na gagawin, di ba? medyo rebelde, di ba ako. Paano mo nalaman? Sa tunay kong kapatid din, na nakita ko sa kalye, yung tunay kong kapatid, Oh my gosh, gano'n. inuman, tambay Ilan siya. taon ka rin yan? Mga 13. 13. So all the while, you thought na itong parents mo ang totoo. Hindi nila sinasabi sa'yo. Na Wala silang sinasabi. Ilan kayo magkakapatid? Dito sa umampun sa akin, tatlo. Tatlo kami. Yung dalawa, ang Totoo, totoo ang anak na nila. Itong anak. Siya lang ang Ako yung eldest sa aming tatlo. Paano ka napunta sa kanila? Binililaw nila ako. Binili ka? Yes, parang may usapan. Pag nanganak ako, sagot mo lahat. Nasa tiyan pa lang. Ganon. Kasi may tindahan sa tapat ng hospital yung mami tsaka daddy ko na umampun sa akin. So, nung buntis na daw yung nanay ko, parang kinakausap yung umampun sa akin na sa'yo na yung baby paglabas. Parang gano'n, parang may usapan na. Kasi tinabuntis, kaya... Hindi naman eh. Marami ko. Medyo wild lang yung nanay ko ata. Noong panahon din, totoo, medyo wild. Kasi marami kami magkakapatid eh. After ko, lahat ng kapatid ko pinampun din. So yung mga nauna sa akin kapatid ko, isa lang yung tatay. Magkakasama sila, bale dalawa ata sila, yung dalawang ate ko. Tapos ako, tapos sumunod sa akin, puro pinampun na. Iba-iba na yung nag-alaga. So, masasabi ko, wild yung nanay ko. Di ba? So, totoo lang. Parang ka rin Pwede mo no? sa amin, paano mo nakita yung Totoong kapatid mo? tao. Ano story? Tambay. Oh, okay. Ayan, Tambay sumalangit nawa nga pala sa'yo, Tol. Kakamatay lang niya Sa this year. cancer. Yung mga 2 months ago, no? Paano Yes. kinikita? Sino man. Actually, rebelde rin siya eh. So, ano yun, mas babae yun, pero pag-alagala din, ano din, gangster din. Ayaw, oy, mas bata sa akin. Kuya, ginanon ako. Sabi ko, sino to? Hindi ko ito kilala. Dahil naman, kapatid kita eh. Sabi sa akin gano'n. Sa inuman, tropa siya nung mga tropa ko din. Hindi ko siya na, kapatid kita, kuya. Ay ko, ako kapatid mo ako. Gano'n, may kapatid tayo doon. Sa kapatid lang to, sino ba to? Kala mo nag-ano lang, Nagtanong ako. Grabe si Boss Toyo magsalita, no? Masarap kasama yung mga ganyang klaseng tao. Natural, totoong tao lang, no? Tsaka alam naman natin, mismo sinabi niya, talagang siguro yung nag-ampon sa kanya, may kaya din. Kaya sinasabi niya, yung buhay na tinamasa niya ng bata, hindi rin mahirap. Pero pinili nga niya yung medyo mag-rebelde ng konti kasi nga hindi maiwasan sa ganung edad at nalaman niya na parang ibinenta pa nga siya, nasa tiyan pa lang. So, pero ang lahat ng naman ng yun, nagamit niya dito sa tagumpay ng buhay niya, no? Oh. Ayun nga. Tapos hanggang tinanong ko niya sa mga magulang ko. Paano mo sila tinanong? Actually, hindi ko nga maalala kung paano eksakto sinabi nila eh. Basta parang doon ko na nalaman na yun nga, parang silent na umuulang eh. Parang nasukol sila na totoo ba ampun ako? Ay mami, ano ba talaga? Parang, yun nga sinabi na parang, hindi ko matandaan talaga eksakto. Actually, yun lang ata hindi ko natandaan kung paano nila sinabi sa akin na, Blurred sa'yo lahat. oh, parang, so, from there na, yun na. So, Nagalit ka sa kanila? syempre, bata pa ako nun. Hindi ko pa alam ang tama at mali nun eh. Adolescent period pa lang yun. Yun pa lang yun. Ito yung rebel, period eh. Kaya siya lalo siguro nagrebelde. Oo, na pag kami nangyaring Nalabasan hindi talaga maganda, eh. Oo. iba ang dating sa'yo Layas nun. na, oo. Oo, so ganun yung naging epekto.
So, hinahanap ko yung mga tunay ko. So, pinupuntahan ko yung mga tunay kong kapatid dun sa looban. Dun ako, ako doon. Mga ganun. So, sa totoo lang, hindi ko dapat isipin yun dahil napakaswerte ko pa nga eh. Alam ba? Ngayon na lang yun. Yun yung realize. Oo, di ba? Pero nung time na yun, talagang hindi mo maiisip. Kasi parang may betrayal, di ba? Oo, Kasi parang, inamin eh. oo, di ba? Masakit eh, no? Parang, all the while pala, ampun pala ako. Nakita mo yung tunay mong magulang? Hindi na, hindi ko na Wala inabot. Yung nanay ko, hindi ko na inabot. Namatay noong 1986 dahil nag-switch. Yeah, same with my sister also. Tay din siya. Bakit ka nagtangkang magpakamatay? Bakit na istorya eh? Natatandaan. Ayoko, dahil ako. Dahil sa Ito mo na. dahil sa shota. Lang niya. Wala kinalaman sa magulang. Wala. Madali akong ma-depress eh. Actually, yan isa sa mga bagay na hindi nila alam. Kaya nila, malakas loob natin. Pero Oo, sila, no, parang matatag na matatag siya pero mismo siya nagsabi na mabilis siyang ma-depress, no? At saka itong pinanonood natin, grabe. Kaka-post lang ni Sir Julius Babaw, unplugged within 3 hours. Pero nasa 48,829 views na, ganun karami yung manonood niya. At saka, ibig sabihin maganda talaga tong episode na to kasi marami tayong matututunan dito sa sikat na Boss Toyo at sa mga gamit na mga na binili niya na sa mga artista dati na mga sikat na talagang valuable at rare na, no? Ayan, no, 48,000, diba? Tapos 1.4 na and then grabe, maganda to, kaya panoorin pa natin to dahil marami pa tong i-reveal si Boss Toyo at saka papakitang mga gamit dito. salam niya ang kwento niya. Madali akong ma-depress. Nasalayan namin yun. Pero hindi ko siya niyayakap kasi ayoko nga siya maging yung kainaan ko. Kasi yun yung weakness ko eh. Pagka naalam nila madali akong ma-depress. Pero ako yung tao na madali talagang ma-depress. Hindi nila alam. Akala nila okay ako. Pero di nila alam. Kahit okay ako sa labas. Pero pag uwi ko ng bahay, hindi nila alam kung gaano na ako ka-depress. Andiyan yung talagang yung galit ko minsan, magulat na lang. Kahit si Labs, nagwawala ako mag-isa, nade-depress ako. Yung mga ganun, parang... Ayan yung sa mga bagay na hindi nila alam kay Boss Toyo na nasa dugo namin yung depression. Kahit nung bata pa talaga ako. Dito mo lang yung sinabi Okay lang. Madali talaga ako ma-depress. Siguro doon sa genes. Ilan sa mga kapatid mo nakilala mo? Halos lahat. Lahat naman. Lahat. Pero tatay ko hindi ko nakilala. Kamusta yung naging reunion niyo? Mabait sila. Mabait sila, pero lang doon sa uli. So yung pangalan ko na Catherine, yung bunso at, hindi ko alam kung bunso na yon. Kilit ako ron eh. Pasensya na ako, kilala mo kasi ako, totoo tao ako eh. Bakit kayo nag-away? Kasi nga, sinasabi nga, alam, marunong ako magpatawad. Sabi ko, wala yung pakialam, ayoko magpatawad. Si God, nagpapatawad. Pero yung iba, hindi ikaw, depende yan Nagkatrasa siya eh. sa'yo. Pero sa akin kasi, hindi na ako galit. Pero hindi ko pa rin siya mapatawad. Kumbaga, kapatid ko siya, pero ayoko magkaroon ng kahit ano sa kanya. Kasi, dapat, una pa lang, kapatid niya talaga doon, dapat din na niya ako niloko. Noong mga panahon na yan, niloko niya ako eh. Kukunin niya daw ako sa Dubai, alam niya wala na akong pera. Problemado na ako ng time na yun. Nag-produce ako ng pera. Wala pang utang, kung ano na ginawa para lang maka-approve ng visa, tapos hindi rin pala. Tapos siya pa yung matapang kasi sila pa yung may pera-pera kasi OFW, di ba? So ako wala. Parang kaya simula sa akin ko, hindi ko na siya tinuring na kapatid. Ay, hindi ko naman siya din talaga nakasama. So, walang reason. Tsaka respeto din sa mga nakasama kong kapatid ko na kalakihan at sa family. Yun kasi yung mas importante sa akin, na mas bigyan ng halaga yung binigay sa akin ng pamilya na umampun sa akin. At hindi yun masusuklian o matatawaran ng kahit sino. Tama. So, nung kabataan mo, lalo nung inom, lakwatsa, Lahat yan, no? lahat ginawa mo. Yes, lahat. Habang ginagawa mo yan, paano tinanggap yan ng mga magulang mo? Kamot ulo. Wala na sila magawa. Kaya sobrang mahal na mahal ko sila kasi kahit wala nang pinagawa ko yan, hindi ako umuwi ng isang buwan. Uwi ako.
Kasi wala na akong mapuntahan eh. Tanggapin ulit ako. Oo. Tapos mga 3 araw lang. Ayos na naman. Ayos na. Ayos ulit ako, hindi ulit ako matagal. Hanapin lang ako saglit. Tapos pagka di ako, tatanggapin ulit nila ako. So, di ba? So, makikita mo dun yung genuine love nila. Kahit na hindi ka nila Hindi ako kapatid, no? Yun. Anak ang turing nila sa'yo. Oo, kasi kung Yun hindi. eh, Di ba? Di ba? Kung hindi, pinalayas ko, ka na bumalik dito. Yes, totoo. Pero yun. lagi ka nilang wini-welcome. Sinatanggap mo Every nila. time na babalik ka sa bahay. Nung nagka-try ka na magtrabaho sa abroad, was that at a time na medyo hirap ka talaga sa buhay mo? Yun yung time na walang-wala na rin ako nang mapuntahan. Tapos kailangan ko pa magtago. Dahil sa mga atraso. Marami ka utang. Hindi utang. Ano? Hindi naman ako nagkakaproblema sa Kaaway. Mga binagagawa ako mali. So, kailangan umalis muna ako, palamig. Di ba? Tapos yun na nga sabi ko, mahirap na dito sa lugar namin. O sabi ko, kailangan ka mag-abroad. Tapos, niloko pa ako. Lahat ng nangyari sa buhay ko, napakaganda. So, yung turnaround naman, kailan mo naramdaman na unti-unting gumaganda na ang sitwasyon ng buhay mo? nung nagsimula ng kumita ng maganda, Paano? Saan Online negosyo? selling. Online selling. Ano mga binibenta mo? relos. Unos, pares kami nila. Anong klaseng relos? Casio. Casio, Mga G-Shock. original. Mga G-Shock. Oo. Yes, yun, original. Paano mo naisip yung idea na magbenta ng... Online. Sino nagbigay sa'yo ng idea? Nakita ko kasi, may ligaw ako sa G-Shock noon, noong time na yun. Kasi, before nagkaroon ng nagka-leche-leche yung buhay ko, kasi nga, kung ano pinagagawa ko, mga illegal, kung ano naman siya, di ba? Sabi ko, tumigil na ako. Sabi ko, ayoko na lahat. Doon na pumasok yung wala ka ng pera. So, online ka. Dati hindi ako mahilig online eh. Kasi medyo makaluma ako eh. Sabi ko, ba't ang mura dito sa online? Presyo sa mall. Kunyari sa mall, 7,995 ang G-Shock. Sa Pero 4-5 sa online, 4,500 lang. Kasi sa mall nagbabayad sila ng ano eh, yung ano nila, upa nila sa mall. Eh sa online wala eh. Kaya yun yung sagot. So sabi ko, bibilin ko, bibenta ko ng 5,000. Nagsimula ako sa Casio 1,600, nabenta ko ng 2,400, tumubo ko. Paunti-unti. Yun. So yun na, simula no, naging okay na. Totoo yung kasabihan, pag kumikita ka ng mas malaki, mas maraming bumabait sa'yo. Nagbabago rin yung buhay. Alam mo, totoo yun eh. Ito yun. Habang ginagawa mo yan, gumagamit ka pa rin, hindi na? Ay, hindi na. Kailan mo sinabing tapos na to, ayoko nang gumamit? Anong reason? 2002. Bakit? Ba't ka nag-stop? Mga 1 linggo ako nagkasakit ng dengue. Pag akala ko mamamatay na ako. Ay, Ha? yung dengue nagpabago Oo, akala ko dengue, ano akala ko pa? mamamatay na ako sa dengue. Oo. So, ayaw nila ako ipa-confine. Pangalawang dengue ko na yun eh. So, ayaw nila ako pa-confine. Sabi ko, tiis na lang ako sa kwarto. Suka, wala, lagnat. Talagang magsa. Hindi ako naiintindi. Eh, nabuhay ako. Di ba? Sabi niya magbabago na siya. Sabi ko, ina, walang. Pangalawang dengue ko na kasi yun eh. Naghanap ako ng trabaho. Naging water station delivery boy ako. Okay. From there na, puro trabaho na. Ano yung pinakamahirap na trabaho ang ginawa mo? Yung nag-room boy ako sa isang drive-in motel. Hindi. Huwag mo Bakit sabihin mahirap? na. Huwag mo na siya yung pangalan. Ha? Dapat mahirap. Mahirap ba yun? 60 pesos ang Sweldo? sahod eh. Full day. 12 hours. Tapos yung hotel niya, yung maduduming hotel, yung pwestuala na Yung may mga surot po. Diba, sa bahay May mga surot. Yung pag-angat mo ng kama, puro foil, puro gamit. So, Totoo yun. Doon sa amin kasi may gano'n eh. Gano'n. Tapos, mag-aantay ka lang ng tip para madagdag sa sahod mo. Eh, minsan wala naman tip. So, tsatsaga ka. So, parang ngayon, tapos lilinis ka doon. Siyempre, kupulo yung mga condom doon. Na, di ba, lilinisin mo yun eh. Di ba, kasi ako kahit naging mahirap ako na patira ako sa Maarte kung saan. Maarte ako eh. Kasi hindi naman ako lumaking gano'n eh. Nung mga, baga, maayos naman. So, Pero ano may pa mga yung ganun arte tao mo? talaga. Di ba, ganun to? punot mo yun, ano? Oo, no choice ka, di ba? Oo, ayoko. Sabi ko, ayoko niya. Okay, mahirap kayo. Mahirap, di ba? Oo, tapos, delikado pa yun sa mga raid. Putya, pag nadamay ka pa ron. Arestado ka pa. Oo, sabihin ko. Paano pang trabahong odd na masasabi natin? Isa rin sa pinakamahirap na natrabaho ko yung sa factory naman, gumagawa ng mga bathtub. Yung fiber. Kasi grabe sakat yun. Pumapasok sa balat mo yung fiber na mga
retaso. Yung mga carbon, yun eh. Fiber yun, Makati talaga yun. Pag every out mo talagang akala mo sobrang kate. Hindi nga ako tumagal doon, parang isang buwan nata nag-resign na ako kasi hindi mo talaga kakayanin eh. So, kailangan mo ng trabaho. So, hanap ulit ng trabaho. Paggawa ng pantalon, water station, botika. Yan, lahat yan. Mga pinasok natin. Pinasok mo talaga. Oo, Na-experience mo ang buhay. construction talaga. worker. Isa ako sa yung ginagawa yung Korean Embassy sa BGC. Lagi ko lang kinakwento, di ba? Yung Korean Embassy, isa kami siya gumawa na. Nandun din ako. Anong Tiles naman. Bunubuhat ko yung malalaking granite. Git din lang. Saglit lang siya doon. At least na-experience mo lahat. Oo, Kaya lahat. nga ngayon, may Lahat respeto saglit ka lang no? siya. Sa mga taong lumalapit sa Oo. at nagbebenta na. Yun yung maganda. Naipon yun. Yung pagre-rebelde niya, pati yung mga experience niya na trabaho na yan. Kaya lalo siya nagsikap. Tsaka kahit nga sinasabi niya na grade 6 lang ang natapos niya, kita naman natin ngayon kung gaano siya kaunlad. Na milyonaryo na to eh. Baka nga may bilyon na yung pera nito eh. Alam ko yung hirap. Marami. Alam mo, pinagdadaanan nila. Hindi nila ako maloloko eh. Oo. Alam ko lahat ng hirap. Alam ko, pag sinabi mo, mahirap yan, kalokohan, madali lang yan. Alam ko yung istorya ng mga ganun. So yun nung na-discover mo yung online, doon na medyo gumanda yung buhay mo. Oo, doon na medyo nagsipag. Ang dali pala kumita sa online. Yan yung like ko sinasabi, napakadali kumita sa online. Sa matyaga. Basta matyaga ka lang. Ikaw, ganun din, di ba? Opo. Paano pa trabaho mo noon? Sa online din po, mga watch din, nagtitinda kami. Doon ba kayo nakakilala? Opo, doon po kami Paano storya nun? Idol niya ako. Uy, hindi ka idol? OA Fan ko yan. Hindi, nakita ko kasi nagtitinda siya ng G-Shock. Medyo sikat po siya. Sikat sa mundo ng mga relos. Watch selling. Opo. Tapos sabi ko, hoy, tapos nakita ko po siya, ay si Toyo. Tapos sabi ko, ang bango. Yun lang. Uy, ikaw hindi Ginamoy mo? Ginanon mo? Opo. Kasi sikat siya na mabango. Sikat ka na mabango. Mas sikat siya na... Tapos minsan kumukuha po ako sa kanya. Ako naging, Reseller. reseller. Ayun na. Opo. Yun na. Tapos nagkatuluyan na. No? Tagal din. Oo. Tapos yun. Daming pinagdaanan ni Loves sa akin. Dami Sobra. niyang mga sakripisyo. Pero sinuklian ko naman. Yeah. Sinuklian ko naman Diba? lahat. Kita naman natin. Yung mga Uy, ngayon lang. Yung mga ginagawa ko naman. Oo. Hindi kahit hindi na nga sa kanya, sa baby namin kaya PG. So, May baby na yun ko kami. sinusuko. It was worth the wait, ika nga. Ano nyo na-discover ang ginto? Nagbebenta na ako ng ginto. Pandemic, before pandemic pa lang. Lahat nga kasi sabi ko sa iyo, sir, nagbebenta na ako ng ginto. Pandemic, before pandemic pa lang. Lahat nga kasi sabi ko sa iyo, sir, lahat binenta ko. Lahat. Mga donuts. Donut, bagoong, lahat. Hopya. Yung iba ay nang bumiyahe sa Manila. So ako yung biyahe ng biyahe. Divisoria, Quiapo, Recto, inaraw-araw. Ano na benta? Araw-araw yun for ilang years. Walang day off, kahit 24 ng Pasko. Nagpapahinga lang ata ako ng January 1. Umuwi ako ng Sipag at tiyaga talaga, no? Diyan ka aasenso. December 24, mga 7 p.m., 8 p.m., naalala ko pa sa MOA. Nakikita ko yung mga Christmas light doon at naririnig ko yung mga tunog ng Pasko. Pero pag uwi ko, may pera ako, mas masaya ako. Okay lang na, Mahirap. oo, tapos pag uwi ko, mag-isimba na. Ganun, pero nakakatuwa. Kasi nga, meron kang pera. Kasi naman, papasko ka lang wala kang pera. So, yun yung mga hindi ko makakalimutan. Yung mga nakakalungkot din. Kasi isipin mo kasi, tara, 24 na nagtatrabaho ka pa. Ikaw din naman, ganun din, sir. Ganun talaga. Wala, di ba? Lahat, yung mga crew. Kailangan talaga para- naranasan natin. Si Labs, ganun din. Tsaka mukha kang pera naman kasi. Mas maano siya. Maano ka sa Negosyante pera. to eh. Opo, Negosyante talaga eh. Ano yung pinaka-most saleable mo noon na item? Yung mabenta-mabenta sa iyong G-Shock talaga. Oh, G-Shock. G-Shock talaga. Yung po yung kasagsagan ng super trend talaga ang mga watches. Oo. Tapos slowly, nagpunta ka na sa ginto. Opo. Iba-iba eh. Damit. Yung controversial na damit. Oh, yung damit na... Oo, huwag na nating banggitin. Dami ko rin naging controversial eh. Oo. Naalala ko yun eh, yung damit na yun eh. Opo. Dami kong pinasok lahat sinusubukan ko eh. Oo. So yun na, nagsimula na yung lumaki na yung business nyo ng ginto. Paano na ngayon na-discover ang Pinoy Pawn Stars? Gusto ko talaga siya eh. Napaparod Sabi mo ko- yun sa... Sabi ko, Labs, gusto kong bumili ng mga gamit ng sikat. Dahil
napapaligiran kasi ako ng puro sikat noon eh. Kaibigan ko yung ex-B noon, like kung kasama. Kasagsagan na eh. Kasagsagan ng ex-B noon, ng mga flip-top. Ang dami sikat akong kakilala. So sabi ko, parang gusto ko. So subok. Okay. Anong una-una mong binili? John Roa. Si John Roa. Tas na bash. Nag-million views. John Roa, yan yung pinaka-leader nila at nagtatag ng X-Battalion. Yun nga, tropa nga daw niya yan eh. Hindi mo nga in-expect yun eh. At sabi namin pagka nag-upload tayo ng John Roa, kahit 10K views. Kasi pagka 10K views, medyo malaki na yung dati eh. Hindi katulad ngayon eh, tuloy-tuloy na. Tapos nagulat kami, million agad. Tapos puro bash. Puro bash. Bakit? Ba't sila... Bakit ko daw binili na 70,000 ang jacket ni Roa? Oo. Dahil si Roa Hindi nila kilala. Hindi nila kilala. Yung iba. Yung iba. Ako kasi kaibigan ko si Roa. Tsaka marami siyang sikat. Nung hindi pa ako Bostoy, hindi ko pa sila kaibigan. Alam ko na yung kanta niya, yung hindi ako fuckboy, sikat yun, di ba? Tapos nag-aasap. O, di ba? Sikat talaga siya. So, sabi ko, worth naman. Kasi sa mga fan, worth yung mga gamit ng mga kilala nila. Hindi lang naman nagkakaroon ng wala lang naman worth yung mga gamit kung hindi ka nila fan. Kasi, oo nga naman, ba't ko naman bibilin yan? Hindi ko naman yun kilala, hindi ko naman, di ba? Pero if you're a fan, lalo na yung mga avid fan, tapos may pera ka, kaya mong bumili, bibili ka. Pero pinakamaganda ron, pinag-usapan ka Yes. ng tao. Pumili ng walang value. Yun. Pinag-uusapan kaya nag-million yung views. Doon na nagsimula. Doon nagsimula. Ano yung sumunod after nun? Yung Newspaper. Aquino shot dead. Pero after nun, dire-diretso na po, puro million views na. Oh, kasi bago. Na-curious yung mga tao. na-curious yung Itong Pinoy tao. Pawn Stars na to. Kino-compare ka lagi nila doon sa Yes. sa foreign version, no? Pero hindi franchise to, no? Hindi. Sarili mo ito. Sarili. Sarili mong idea. So, yun nga. Tapos, Yun yung American Pawn Star. Grabe rin bumili yun. So, parang ganun talaga yung ginaya niya. Na kung bumili siya ng isang gamit, mataas yung value na binibigay niya eh. So, yung American Pawn Star, ganun talaga ang bilihan dun. Million din. $1 million ha. So, kaya ito, ang bilis pumutok. At siya lang kasi ang merong ganitong palabas sa Pilipinas. Kaya saludo sa naisip niya at kita naman natin nabibiyayaan siya at marami rin naman siyang natutulungan. Mabait din tong tao dahil marami itong pinagdaanan. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan dahil kinuwento nga niya yung mga pinagdaanan niyang hirap, diba? So pag may mga lumalapit sa kanya, yung mga ganyang klaseng tao talaga, madaling matouch yan at madaling makaunawa sa taong lalapit sa kanya ng walang-wala para tulungan. umingay ulit kay Francis Magalona. Ayun na. Hindi, kay Chito Miranda. Nagpabid si Chito Miranda, si Sir Chito, nung polo because of gab. So, for a cost. Hindi pa pala si Pakoy muna, basta dami kong Tapos cost nun. bid tayo ng bid. Di tayo natutulog nun eh. Ako nagbibid Kasi nagbibid kami. Kasi gusto ko makuha. Kasi Nalakuha ko. bigla na lang daw po mag-stop yung bidding. Tapos si Ma'am Pia Magalona. Binenta sa Pia yung damit. Pero wala siyang kinuwang pera. Binigay niya lahat kay Gab. Tapos yung kay Glock 9, Binigay niya rin kay Gab. Puro kay Kasi lahat Chito. kay Gab lahat. Kay Gab. Puno kay Gab. Wala silang nakuha doon. Galing, Ang no? galing. Tapos yun na. Tapos Magalona. More than the, di ba? More than the damit, yung kwento sa likod nun. Yun nga, yung kwento talaga yung Importante, di ba, no? kwento Na talaga. nakatulong sa isang tao na Yes. kailangan. Actually, Mga damit na. hindi ayoko magyabang pero ang dami. Madami dito nagbibenta dahil kailangan. Yun nga yung mahirap kaya naubusan na ako ng pera. Naswag ka. Naging controversial ka lalo nung lumutang sa iyo yung girlfriend ni Francis. Yes, si Abby Kim. Paano mo hinandle yun? Kasi medyo medyo, alam mo edgy yun Hindi natin yun alam actually. Ayoko pa siya ilabas. Naghintay pa tayo. Sabi ko sa kanya, lalabas ko ba? Kasi naiiyak ako kay Ma'am Pia. Nagbenta siya sa'yo, di ba, si Pia, before that. Yun. Yan yung episode na lumabas, asawa ni girlfriend ni yung idol natin si Francis Magalona at ito nga yung anak nila. At diyan napag-usapan lalo yung Pinoy Pawn Star ni Boss Toyo.
Kaya lalo daw pumutok. Pero diyan medyo okay na rin yung ano niya, mga views niya eh. So mas lalo lang. Kasi medyo controversial to at saka talagang syempre Francis Magalo na yun eh, no? Mas nauna to, ba? Nauna yung Pia. Ito, Yung ito pala Pia, oo. no? So, ang challenge ngayon sa'yo, ilalabas mo ba yung kwento na yun? Totoo yun. So, paano ka nag-decide doon sa, ano na yun? Tinext. Nag-chat, ay nag-text. Nag-text ako. Ano sabi niya sa'yo? Walang reply. Walang reply. Tapos nagpalipas ako ng mga... 1 week. Tapos tinanong ko to. Tapos palabas ba natin? Una, ayoko din eh. So, Sabi ko, ang laki nung nilabas ko eh. Malaki yung nilabas ko pera. Sabi ko, labas na natin to. Sabi niya, sige, labas natin. hindi rin naman po kasi namin expect na yung pala yung laman nun. Hindi siya scripted pagpunta. eh. Talagang hindi namin po alam. Tingnan sila. Hindi, may papunta. May papunta. Sabi lang, may bibenta na import Gamit natin gamit ni Francis Magalo. M. Pero hindi namin alam na Kaya idol may ko ano si pala Sir sila. Kiko. Kaya sabi ko, sige, punta. Nagulat na ako. Meron ako niyang pubo. Ganyan din pati kulay. Pero sa kanya kasi pasadya yan, Francis M. Sa akin pubo talaga. Ganyan din yung kulay. Actually, dalawa yan eh. May partner ako dyan na kulay red. Ayun na. Tapos yung anak, no? Yes. Kasama. Kasama. Gulat po kami. Oh, Yung well. reaction nga namin talaga. Totoo yung reaction namin. Pati mga fans ni Francis M. talagang Nagulat, Shock sila eh, no? After the long wait, Maganda umaga. nakita lang po natin sa wakas ang nag-iisang Superstar yan. Ate Guy. Yun nga yung sinasabi ko, swerte siya sa sa tatlong manikang hawak niya na ipapirma niya pa. Eh di lalong mataas value nun. superstar, ma'am. Pero yung manika na yun, hindi si Ate Guy ang nagbenta nun, ibang tao. Ma'am, dito po tayo, ma'am. Ma'am, okay lang, ma'am. Gusto niyo, ma'am, umupo? Upo po ba? Upo tayo? Okay lang po. Ma'am, okay lang po, ma'am. Lagay ko po tong mic. Ay, para po marinig lang po. Ayan po. Naku, Grabe. Grabe! Dati, ma'am, laruan lang. Harap mo na si Ate Guy. Parang eksena nun. Talagang, na-starstruck talaga ako. Pero, nagulat. Kasi nga, nakita ko eh. Bagal niya na. At saka ayaw niya patanggal yung mask niya. Kasi hingal na po siya mag-ano. Makikita mo yung naghabol siya ng hiningi. Mga ganun. Tapos, every 5 minutes, kailangan niyang mag-oxygen. Opo, kaya humihinto po yung shoot namin. Tapos mag-oxygen po siya. Mag-oxygen si Kinakat na lang po namin. Ma'am Nora. Hindi ko makakalimutan yung sis Nora. Kasi hindi ko naman naisip na makakita ko siya personal eh. For the first and the last time, no? Na buhay. Actually, Sir Julius, kahit ikaw, hindi ko ba nakalain na magiging magkakilala tayo. Lahat ng ito, hindi ko ito inakala. Lahat ng ito, makilala si Cesar Montano. Diba mga... Lahat. Actually, lahat. Dati lang naman ako taga Cavite City. Nakasama si Rudy pag nanonood kami ng mga concert. Nagpapakamatay kami mapupunta sa harapan para sumigaw. Mga Mocha Girls, mga gano'n, mga pinapanood Ang natin. dami mo naman sinabi mo ka, girl. Pwede kayo, siyempre, yung mga gusto talaga na... Pwede ka naman mag-mention ng Siyempre, pag nasa mga free concert ka, o mga concert ka, pag nasonan ka, hindi ka na makakalabas, di ba? So, magtatagal ka na matagal. So, mauwaw ka doon, mainitan ka doon. Wala kang pakialam kasi nga, gusto mong makita na malapitan. And eventually ngayon, Ikaw na ngayon yung pinupunta ng mga tao. na-access ko na sila at nagiging kaibigan pa yung iba. Katulad nyo, kaya sabi ko nga, iba rin talaga yung pag gumalaw yung para sa'yo. Pag binigay, di ba? Magugulat ka lahat. Ano ka ba? Religyoso kang tao? Ako na, yes. Lagi ako, kahit tapos na niya, Opo. gabi-gabi nagdadasal ako. Nagdadasal. Every Nagsisimba Sunday kami at every church. Sunday. Kahit ganito ako, hindi ako Hindi ka natutulog. naman ba, kahit ganito. Hindi ako natutulog na hindi ako Hindi nagdadasal. siya nagdadasal. Kasi kita naman dito. Tama, oo. Yung sinasabi niya naman na kahit ganito ako, yung mga pinagdaanan niya siguro mga kalokohan, siguro sa barkada, nagrebelde, natural lang naman yun at nakatulong din sa kanya, no? Pero God-fearing talaga siya, no? At yun nga, talagang alam niya na may Diyos at naniniwala siya doon. Kaya naman siguro, binibless talaga siya at isineshare niya naman. Sa leg mo nakikita ko si Jesus Christ nasa gitna mismo. Oh. At saka Nakasilip. pag may problema siya, dasal siya agad na ano siya sa ano. Hindi po alam ng ibang tao yun. Kasi, ano kasi ako eh, Ano siya? Pag Naglulod po siya sa ano. nag-ano sa ka? kama. Hindi, pag sa kama.
para may kilala akong ganyan tao. Tapos nagdadasal po. Bigla ako luluwa, nagdadasal ako. Pagka... Ano yung bata ka pala, ganyan ka na? Kasi ano eh, yung mom ko, like kami si Yung mga ganyan, yung mga talagang naniniwala sa Diyos at God-fearing talaga. Sama sa Baclaran. Tapos, Catholic church, Catholic school yung pinasukan ko, kaya ganun yung brought up. Kasi nung elementary, matino naman ako. Malig ako. Masipag ako mag-aaral. Makulit, pero nag-aaral. Nabago lang nga nung teenager ka na kasi may nalaman kang Yes. bagay Oo. na nag-trigger, no? Doon lang nag-iba. Pero nature ko siguro naman talaga religyoso, mabait. Yan. Kaya siguro ka rin, ginagabayan ka niya. Eh, Na siguro, blessings. yun ang sinabi ko naman, huwag niya ako Ina-acknowledge pababayaan. mo siya eh. Binabalik ko Tsaka naman. mabait po to. Kasi pag may lumalapit sa kanya, wala nang camera, talagang Nagbibigay. nagbibigay. Yun. Di ba mahirap yun? Yung i-refuse mo yung mga taong kailangan ng pera, pero alam mo na, yung medyo hindi naman practical na bilhin kasi alam mo walang value. Ngayon, ginagawa ko na yun. Ito lately, pagka ginagawa ko na. Parang ginagawa mo? Anong Sabi ko, wala talaga halaga. sinasabi mo? Mahirap, tapos binibigyan ko na lang. Sabi ko, ito na lang po, pasensya ka na, pamasahe. Yun na lang. Kasi minsan, pag malayo, lalo ngayon yung coins. Sir Jules, isa yan sa feature mo, yung ang daming fake coin collector vlogger kuno. Para lang sa views. Para There are so many of them. Tapos, inaano nila yung mga tao eh. Hinuhook nila. Tapos, hindi, bibili. Pero hindi naman, wala namang value. So, syempre yung tao naasa. So, message na message, dito, nagpupunta. Malimit. Fake. Wala namang halaga. Ito na, 5,000, 10,000 sa Nabibili iba. nila yun ng ganun. Hindi. Bibenta nila. Kung marami lang umaasa na may value. Na may value. Kasi nabalitaan nila doon sa isang vlog. Na ganun. Marami. Maraming vlog na gano'n. Marami. Actually, meron nga dyan isang sikat na eh. Parang ang dami ng millions of followers na papalabas sa channel 2 kay Kuya Kim. Oo. Kinuwagan ko. Sabi ko, Kuya Kim, hindi yun gano'n. Tapos nakita niya. Oo nga. So, talagang naghanap lang ng views. Ano yung pinaka-weird na binenta sa'yo? Palanggana na 1 milyon. Kasi palanggana. Ay, oo. Ano yung tsura ng palanggana? Wala lang. Kasi dati daw po yung nililiguan. Ng lola niya. Nanlola niya. Seryoso yun ha? Alam po ba nag-trend Sa isang most viewed ha? Opo, Speed nag-trend yun. po yun. Kasi talagang magnanay sila. 1 milyon ang offer. Yes, totoo. Firm. Akala namin lang. Talaga? Ayaw patawan. Hindi, ang sabi pa nga niya, 1. Tapos Oo, sabi alam yung ko. 1, yung pala 1 million. Hindi, meron pa isa. Ano isa? Yung bato. Ano ba to? Ano ba to? Binili ba natin? Ako, binigay na lang, no? Ay, iniwan. Magkano binibenta? 30 million. 30 30. million. Wow! Akala ko 30K. 30 million? Sabi niya, 30 million po. Ay, sorry. Ay, sorry, namaway ka ba? Sabi, Ito galing sa outer space yan. sabi 30 million po. Ha? Tapos sabi niya, nag-usap pa sila. Kahit 3M na lang po. Oo. Asan yung bato? Yan. Ano ba yun? Mahimas nga lang, Ayun baka ba yun? sinitin tayo. Hindi, Mamahal. malaki yun. Super malaki. Inuwi ata yun. Inuwi. Hindi, kasi Inuwi, hindi rin binenta. Oo. seryoso sila. Grabe, no? Hindi sila nang joke. Pero binibigyan mo na lang para Pamasahe. mapalubag-loob. No? Lalo na pag malalayo. Kasi nakakaawa. Kasi talaga, minsan madami talaga nakakaawa. Kasi naranasan ko rin yan eh. Pag nanonood ako nga dati, sabi ko, uy, may value pala to. So hanap ako nito. Baka benta. Di ba? Ano yung pinaka-jackpot na nabili mo? Tingin mo? Yung pinaka-wow! Sobrang ano to? Sobrang... Mura ko nabili, Oo, tapos oo. Ano yun? mahal ko sa tingin ko mabebenta. Yung kay Billy. Actually, kinukuha na yun, di ba? Oh, yung Ano yung polo. story na kibili? Yan kasi, pwede na yan ibenta eh. May bumibili May mga ng bumibili na 1.4. po. 1.4. Isa pang pinaka panalo niyang nabili, yung basketball player na sikat na si Bogs Adornado. Ang daming binenta yung mga jersey noon at yung pinaka Grosby na sapatos na naalagaan pa. Tsaka maraming mga jersey. Ibig sabihin binenta lang ata sa kanya ng 1M ata lang yun. Yun talaga panalo siya doon. Kasi kung tutuusin si idol nating si Bogs Adornado, actually hindi ko na naabotang naglalaro pa yun kasi matagal na yun, 70s pa yun eh. Pero talagang
yun ang malupit na basketball player ng Philippines talaga. Siya yung mga unang MVP talaga. Tsaka maraming award. Buna ng 400. Oo, ayaw mo, beta. Bakit? Hindi pa eh. Wala pa. Okay pa. Oras. Yung ano rin. Yung Mga polo. Polo. Magkano yung total ng tatlo? 800 plus eh. Parang binibili na 8 million. O dati. Ah! 8 million kasama po ng ano, Yung yung blinag Pokemon. po namin. Hindi, yung Po, Ay, yung ano, yung may yung blue. opo, So yung tubukan ng mga 6.5. 6.5. Oh, ayaw nyo? Ayaw po namin. Kasi parang yan po yung pinupuntahan. So mawawalan kami ng ano sa museum. 6.5 million ang tutubuin nila sa 3 polo at saka yung Francis Magalona na kulay blue. Diba? Ang laki ng tubo na yun ha. Tubo na yun. Labas na yung yung puhunan nila doon na binili nila. 6.5 tubo na. Inayawan pa nila, diba? Yan yung mga bagay na mga sa tingin ko pagdating ng panahon talaga may value. Pero sikat tayo sa Indonesia. Talaga? Sa Indonesia. Opo, meron po. Kinukuha po Yung black lahat ko doon. ng vlog namin. Actually, mas malaki pa yung views nila sa YouTube Ano kaysa sa binibili disco. sa'yo? Parang ano? Hindi po. Ayun yun, yung ganong bagay na mas malaki pa yung views ng nasa Indonesia, kinaptured lang yung videos niya, yun dapat meron siyang porsyento doon, si Boss Toyo. So dahil mabait na rin siguro, pinabayaan niya na. Pero dapat gawin niya, no? Mamaya, tama yung sasabihin ni Sir Julius dito. Pero Yung vlog ano, ko, kinukuha nila. Tapos? Kinakaption nila lang kinakaption nila Indonesia. ng Indonesia. Tinatranslate. Oh. And then kumikita sila? Opo. Okay lang sa'yo? Actually, ang dami Hindi- nga po nilang views eh. Hindi ko na yun alam. Million. Indonesian audience naman eh. So, at least, sikat ako doon. Actually, yung pumunta po kami Pumunta na. Indonesia, yung pumunta po Boss kami Tuyo! Boss Indonesia Tuyo! na sa kanya. Ito yung Yes, boss to you. Di ba? Proud ako. Tapos nagulat kami, sabi namin, oh, ba't kakilala ka ng mga taga-Indonesia? Yung Yung pala, pala. meron silang kinukuhang lahat ng vlog. Facebook at YouTube, mas malakas ma-views kaysa sa akin. Milyon! Taas pa views. Yes, lalo sa YouTube. Kita ng gumagawa. Nagsasalita yung ano, Ng caption ng Indonesia, subtitle. Oh my God. Galing. Na-meet mo na yung... Hindi ko siya po. nireport kasi ang audience niya purely Indonesian eh. So, ba't ko naman nire-report? Para at Dapat least pala i-caption mo na ng English yun sa'yo para... English, Para. piti, Para upload, kuha mo na. tsaka Chinese, no? Yun nga, yun yung mga inaayos namin. Yeah, This oo. season 2, mas cinematic, mas ibang dating, mas pinalakas. So, syempre tayo, improve lang tayo, upgrade lang na tayo ng upgrade. Pwede naman tayo sa sports area. So, trivia. Sinong kilala mong PBA player or top PBA player na most highest points, highest in the game? Na ako dyan. Trivia lang. Hindi mo si Atoy ko? Hindi. Di ba? It's Alan Kaydik. Si Alan 79 points in the PBA. Pero sa PBA, ang highest scoring talaga doon is si Tony Harris. Import, 140 plus. Pero sa local, it's Alan Kaydik. At nasa akin ang tally sheet. Nung mismong game. So until now, he owns the most highest point in PBA. Diba? Up to now, hindi natatalo yun. Up to now. Gano'ng karaming points? 79. 79 in one game? In one game, siya may hawak ng record ng PBA. So, pag nawala na yung PBA, Kasama na yun doon. so, syempre, at di lang yun. Oh. Siya rin ang kauna-unang nanalo ng 3-point shootout sa PBA. 1991, in-introduce ng PBA ang 3-point shootout at siya ang unang nanalo nun. Tapos, in-introduce ang All-Star Game. First 3-point All-Star Game, siya rin ang nanalo, Alan Kaydik. Grabe, alamat ka, Alan Kaydik. Yes, di ba? So, ka? siya nagbinyag, siyang nanalo, pangalo siya lahat ng binyag. Plus, syempre, Mr. Triggerman ng PBA. Shooter talaga to, no? Pero ngayon si Marshall Lassiter na ang pumalit sa kanya na pinaka best shooter sa PBA. yung 10,000 basketball Oh. point niya na which is bina-award sa mga nakaka 10,000 points sa PBA. Si Alan na nagbenta sa inyo? Yes, Siya mismo. So, alam ko ginamit niya din to for a cause. Parang may pinagamitan siya. I bought it for about 1 million.
1.2. Pag ano may certificate na ano, no? Yes. To prove na talagang siya yung Oo, nagbenta. meron mga certificate. Yan, siyempre, Bogsadornado, the 400,000 sapatos, dalawa lang kami meron yan. Ang isa niyan, si Boss Yan Big yung sinasabi kong Grosby, oh. Grabe, ang ganda ng hanggang ngayon, ayos pa, di ba? din ang meron. 400,000. Pero may mga jersey kasama to kaya umabot to ng 1M eh. Di ba? So, mga jersey gamit. Grosby, no? Yes. Grosby. Dito naman tayo. Wala ka ro, Jaworski, wala. Wala pa nga, yun nga eh. Yun Oh, nga eh. Jaworski daw, naghahanap. Ayun, dapat si Big J talaga nandyan. Kasi pagdating sa basketball, siya talaga. Tsaka syempre yung idol natin si Don Ramon. The El Presidente, no? Fernandez. Ito naman, mga boxing. Alam na this. Mga boxing, mga international Kasi player. Tyson talaga to. Sino ba to? Yes, Mike Si Tyson. Junmar dapat maglagay na rin dyan. Kasi no, museum na yan eh. Tyson gloves. Wow. Yeah. Tyson, no? May autograph. Yes. So, mga foreign, iba't iba. Ano story ng check na to? Manny Pacquiao. 150,000. Hindi first. Bayad ke December 4, 2013. Ano ba laban po? Hindi ko nga alam. Ay, 2004. Hindi ko nga alam eh. Nakalimutan ko sa kinuwento to. Yun ang Eh. binayad sa kanya. Yan lang ang TF niya. 150,000. Wow. Year 2004. Peso ba to? Dollar? Peso lang yan. Peso, no? Peso. Sa parang ano lang yan. Dito lang ata. Pero lang noon ang bayad kay Manny. Oh, Derek Ramsey, Frisbee, Jersey. Oh, dito wala pa kasi konti pa lang collection ko ng sports. So mga helmet ng mga sikat na nag-vlog ganun. Siyempre tambay cap. Tapos din naman tayo sa mga political side dito. Diyan si Marcos, Aquino, yan, mga documents, iba't ibang yosi ng presidente, yung mga tabako nila. Meron dyan yung rubber shoes ni Amy Marcos. Ni Senator Amy Marcos. Nagbenta yun eh. For Fidel Ramos. Pero hindi binenta dahil kailangan ng pera. Ha? So, di pinagbigyan lang din. Wala lang, siguro para makita lang sa dahil sikat nga tong Boss Toyo Phone Star eh. Siyempre, para siguro makita lang din o maispatan kung ano yung meron doon. So, yun lang yun. Pero pagdating sa pera, alam naman natin ng mga Marcoses talagang mga billionaire yan, no? Hindi na nila kailangan ng pera. Magsaysay, Estrada. So, political dito. Sen Aimee. Si Amy, ano binenta sa'yo? Eto. Ano naman to? Yan, shoes niya. Ito kasi ngayon ko lang din po ito napanood. Kaya medyo, pagkasabi ko ito, lumalabas naman. Kasi napanood ko yung episode na yan eh. Oh. Sa mga pera. Yung mga pera, hindi ko pa din-display. Marami pa tayo niyan mga pera rito. Like, mga old, Ay, old bills. mga old, yan. Ganyan ang pera natin noon, no? Ito, Yes. through the years, guys, Opo. no? Yeah. Ito pera din natin to? Yes. Yung mga yan? Yes, mga pera natin yan. Madami pa, hindi pa yung nadi-display maayos. Grabe, oh. Mga luma, mga Japanese luma. government, mga Commonwealth. Tapos mga saber. Ano to? Sobrang lumang plug yan. Hindi ko alam kung kanina. Alam ko may historic yan. Hindi ko pa lang yan na-frame. Siyempre, mga saber, yung mga retired general. Yun maganda, dapat yun ang isa sa inuna niyang ipinrame. Kasi kung may pupunta dyan na mga foreigner, tiyak meron eh. So makikita na yung lumang plug natin, baka isa yan. Pero alam ko yung pinakalumang plug ng Pilipinas, yung pinaka-araw niya, may mata eh. May mukha siya, may bibig, may mata. Yun yung pinakauna. Si Wamos. Ito, mga luma, mga Antik. antiques, yes. So, ito Ito, mga antiques. Ito naman, Ito yung magugustuhan ho ni Sir Julius Baba. Sa pagkakaalam ko lang correct me if I'm wrong, kung talagang yun yung pinakalumang plug natin, yung may mukha na yung araw niya nilagyan ng mata, bibig. Parang alam ko yun, pero yun nga, correct me if I'm wrong. Si Julius kasi yan. kahapon, in-auction yan kahapon. Napanood mo ba yan? Hindi, di pa. Okay, Sino okay. si Eve? Eva LP. Nag-viral yan. Sobrang viral yan. Grabe, oh. Underwear pa ba to? Porn star. Oh. A Russian porn star. Yung Sikat interview yan. mo, yung puti ang buhok, yung blonde? Yes. Oh. Kahapon na pa-auction yan. Oo. Naiya lang yung mga nag-bid kaya hindi na-bid. Pero ayaw na rin ibenta. Dapat
sold na to kapon ng 150,000. So, hindi mo na namin binenta. Kasi yung iba sabi nila, pupunta kami dyan kasi titinan namin yung panty ni FL. Oh, Viva Max, Viva Max. So dati, ang uso sa atin, Viva Hot Babes. Di ba? Mga ganon. Ngayon, Viva Max. So, yeah, mga... O, sige Siyempre, nga. Diana Subiri muna. Diana Subiri. Diana Idol. Subiri. Oo. Oo. Idol natin. Yan, idol na. Ito, mga bata na to, Angelica. Idol na yan. Si Kang, no? Angelica. Oo. Rob Ginto. Oo. Ayan, ito, luma na rin to. Sino Kita mo naman na, to? Ines Veneracion. Oo, alam na alam. Oo, di ba? Okay, Tapos, Boa Girl si BB Jade. Ito, porn star din siya si Salome Salvi. Uy, yes, kayo bukas. Alam mo ba? Oo. Ang ganda ng story din niya. Oo. Ganun lang kasi artistic talaga siya. Alam ko sa UP siya nag-aral. Yes, UP. Fine arts. UP. Fine arts. UP graduate yan. Oo. Painting yan. Oo, galing siya. O yan, tapos ito naman yung dalawang Dapat of the century. dapat, ito yung Apex Lip Crab na hindi natuloy-tuloy because of the controversy. Yan yung sa flip top. Sinusulat kasi yan sinusulat nila yung mga sinasabi nila doon. Although sinusulat, pero alam mo, hindi na naman nila binabasa yun eh. Nasa isip nila yun, kaya minsan nami-mental block sila, di ba? Pero parehas silang may sulat na. Sinusulat pala nila yun. Sisulat talaga nila yan. Akala ko So ba dito wala pwede ko nga lumabas? tayong maglaman yan eh. Kunyari ko dyan, Sir Julius. Oo. Ako dito, si Ano to? Lip Crab, Apex. Gusto So mo ikaw babasa muna. ko to? Kunyari, laban tayo. Game. Gano'n? Ikaw, may tono ba? Ikaw bahala ka. Ang dami mong pinopost sa akin. Gamit ang pangalan di ginawa ka ng paraan para mapansin ka ng iba. Ikaw. Ako naman dito. June pa lang, nakaset na tong laban. 3 months yung handaan. Ako hindi na ginanahan, tapos gaganapin sa sunugan. Diba? Ang Hindi mo mabasa? Hindi Alam mo, mabasahin? magandang piece kasi to kasi hindi natuloy eh. Ang dami nagkantay nung laban na to kasi talagang mainit sila sa social media. Ito naalala ko ito yung Hagibis. Agibis. So ito naman yung mga musical. Puro music naman to. Siyempre, Showtime kita. Ito yan. Napakamura ko nakuha yan. Sa akin, para sa akin, sa very catch. Magkano ko lang ito nakuha? Parang 100 plus yung ate. Oo. Mura yan. Tapos Torete. Ayan. Yung tubog-tog ng Torete. Yes, gamit din mismo. Tapos ito, Razorback. Yan, mama. Yan, malupit, Razorback, oh. Grabe yung gitara niya, oh. Mga heavy metals talaga yan. Magandang gitara. Oo, yan. Dito naman, yan, mga signature, si Jamir. Ito naman sa mga memes. Ito yung mga sumikat sa... So, si Jamir, ito, medyo talagang dapat mahal to. Kasi ano to eh, vocalista ng Slapshot, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, ewan ko ilang taon na nakalipas, eh, nagpakamatay po yan, nagbigti. No, kaya mas lalong valuable tong gamit ni Jamir ng Slapshot. memes. Like, Grabe Dian memes. Bowie Taylor, Bowie Taylor. So, Bartolome Brothers. Team Payaman. One of One Shirt. Asian Cutie. So, first, etong tatlong to, may clue kayo dyan. Yung tatlong yan yung ginamit na schemas ng Tokomi Brothers. Yung kinasuhan sila ng pulis. Dahil nag-prank sila na kidnapper. Hold up. Hold up. So, ayan siya. So, ito, si Boy Dila. Si Dila, Ayan, di ba? Yan yung ginamit niya. Yes. Si Batusay. Kilala mo si Batusay, yung baliktad yung talim. Lalo na to. Sino naman to? Neneng Imbornal. Neneng Imbornal. Yung Imbordal. Yung Naging cutter. controversial, Ayan tuloy, nabuking siya, di ba? Gumagamit. Maraming nabubuking sa show ko. Sa'yo, Sobra. nabuking gumagamit. Iba yung kulay sa KMJ. Oo, nabudol kami. Nabudol Iba. kayo. Isa KMJS, pink. Magdala sa akin, yellow. Walang yan. Yari. Diba? So, yan yung mga... So, talagang, every time, naging mas nadagdagan yung, At saka miracle. mas lalo ko nadagdagan ng sipag ba? Kasi may baby. IVF baby po yun. Yan yung IVF niya, yan yung story niya, napakaganda. Ilang beses po ako nag-try nun, pero So maraming beses ka rin na nag-IVF po. Hindi ka nakunan before? Nakunan po ako kambal. Ito po. Ito. Okay. tell us IVF about din this. po. Ano to? Ito yung nila, yung ultrasound. Ultrasound. Kambal. Kambal na, Okay, no, pinatattoo niya, no. Mga magandang tattoo kasi
meaningful talaga. Lil Peanut tsaka si Peanut. Peanut. Yeah. Actually, anak niya na yan, dalawa na yan. Nangyari yan? Last year, Last year. 2023. Kasi Tama. hindi po ako nabubuntis. May problema po ako sa ano. May mga sakit po ako, may mga bukol, gano'n. Kasi hindi ko ina-expect ito. Blessing. Nag-isa lang po yan, wala na po yung kasunod. Talaga? Opo, hindi na po ako pwedeng. Okay, alright. Sobrang blessing po nila talaga, no? Pinagpapala sila sa negosyo nila. Marami silang nakikilalang mga artista, mga matataas na tao. At pinaka-the best niyan, nakakatulong sila sa mga mahihirap. Gaya nga ng umaasenso sila, nagsishare sila ng blessings nila, no? At pati yan, na hindi nila ina-expect na magkakaroon pa sila ng anak. Pero ngayon, blessed pa rin sa kanila yan, no? Kaya, itong mag-asawa na to, talagang blessed sila kasi siguro mabubuting tao rin sila, no? At ayun po, at maraming salamat po pala sa lahat po ng nanood at umabot dito sa mahabang pinanood natin. Medyo nakakalibang naman po talaga at marami tayong nakita na magagandang gamit na mga rare na po na galing sa mga idol nating mga artista, singer, kung sa mga athlete. At maraming salamat din po pala sa mga nag-like, nag-share at subscribers po. Thank you very much po sa mga nag-subscribes. God bless you po sa inyo. At ito po muli, si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po.